morning mga ka-neighbors. Andito po kami ngayon sa isang farm field dito sa may Dasmariñas ito eh. Ang ganda ng lupa. Taniman po siya ng mais. At yan ipapakita po namin sa inyo yung buhay magsasaka. Yung challenge, araw-araw challenge at kung gaano kaluwang yung nililinisan nila. Yan po yung makikita niyo po today. And before nyo makita yung full length, thank you po muna ulit sa inyong pag-subscribe at pag-follow sa channel namin. Doon sa mga bago, please don't forget to like and subscribe pa rin. At sana ay nagugustuhan nyo yung mga contents ng videos namin. Okay, sige po. Na po tayo. So, bali, eto na nga po yung sinasabi ko sa inyo na pag minsan dumadaan kami dito, talagang hindi ko po maiwasan na hindi siya tingnan at talagang ma-appreciate yung ganda po ng lugar. Elevated po kasi yung lugar niya, tapos makita nyo pantay na pantay yung pagkaka-design ng lupa. Talagang napaka-perfect niya po para sa pagtatanim or sa pagsasaka. Ayun, yung nag-aararo, mano-manong pag-aararo. Gamit niya yung baka. Andito na yun kanina, nakita ko. At bale, nasa kabilang dulo na siya, approaching na po siya dito sa lugar natin. So, makikita natin kung paano niya po nililinisan or inaalis yung damo noong mga mais na medyo maliit pa kasi. Kaya parang natatalo siya ng mga tumataas na damo. Kapag nakakakita ako ng ganito kagandang farm field, kasi napaka-ideal kasi no itsura eh. Napaka-pantay kasi talaga. Pag nakakakita ako ng ganito, talagang hindi ko maiwasan na talaga humanga sa sipag, tiyaga at dedication ng mga magsasaka. And so, isa na po dyan yung tatay namin na talaga namang napakasipag na magsasaka noong araw. At talaga wala kang masasabi sa kanya kundi salamat sa pagpupursige niya at sa sipag niya at sa tiyaga niya. Kasi sa ngayon, syempre, kami yung umaanin nung kanyang lahat ng pagsisikap na yon. Kaya talagang wala kaming pwedeng masabi sa kanya. Though syempre, ang lahat naman ng tao ay hindi perpekto, pero wala kang ibang masasabi kundi salamat talaga. Then eto, pabalik na nga po uli yung mama na nag-aararo. Nandun na siya sa kabilang dulo at ngayon papunta na po ulit dito. Nakakailang balik na po siya at kung tutuusin talaga namang makakailang balik pa siya paroon at parito dahil napakaluwang po nung lupa na aararuhin niya ng mano-mano. Bale, yung tunog po na naririnig nyo, wala pong kinalaman yun dito sa ating topic ng pagsasaka at pag-aararo. Medyo may inaayos lang po na kalsada doon sa isang side ng daan. Malapit po kasi sa daan ito kaya naririnig, naghuhukay po sila ng lupa gamit po yung heavy equipment kaya malakas po yung tunog na naririnig natin. At para sa ating mga young audience na possibly hindi na aware sa traditional farming, lalo na kung walang background ng province at ng paano yung bukid. So, ito yung ginamit nila. Manumanong paraan ng pagsasaka, yung paggamit nga po ng hayop bukid na baka at ang wooden araro, yung kahoy na araro na ginagamit na pangbungkal ng lupa. Ayan. Kaya ako nabigyan ng emphasis kasi baka kung hindi sila mag-google, baka hindi na po nila alam. Ayun. Ayun. Napagod na ang baka. Ayan o, ganyan kalaki. Kasarap marinig yung yung tunog ng mga manok. Yung natural na tunog ng manok, feel na feel mo yung ikaw ay nasa bukid. Ayan, yung napakasarap na pakiramdam na nag-i-stroll ka sa bukid, maririnig mo yung mga natural na sound gaya nga ng sound ng mga chicken. Pag
Pag daan ng araro, natatabunan, nababaliktad yung lupa, so yung damo natatabunan ng lupa. Nagiging silbi siyang pataba siguro. Ayan, nakikita niyo yung mga manok. Siguro kasi maraming makakain ng mga insekto doon sa inararo. Ay tuwa sila. Oh. Okay. So ayan, ganyan po kalawak yung kanyang aararuhin. Sa lawak po ng lupa, ayun, iba-ibang pananim yung kanila itinatanim. Dito, mais, sa ibang bahagi, may pinya, may mani. Talagang farmland na farmland. Ang ganda naman kasi patag na patag eh. So yun, mula doon sa pinag-umpisahan niya, tayo ay nag-umpisa siguro mga eto 27 seconds na. So orasan natin, palagay na behind tayo ng mga 10 seconds. So palagay ng 20 seconds. So i-add natin dito yung isang haba niya, ganun ka tagal. Ganon katagal araruhin bago matapos dito sa tunduan. Tapos, eto pa yung kanyang gagawin. Mabibilang natin kung how many times pa siya. Ay, napakadami. Diyos ko po. Napakainit pa rin ng panahon. So, talagang napakalaking tawag dito. Big salute sa mga farmer. Ganyan sila kasi sipag. Bumubula yung bibig ng baka sa pagod, sa init. Ayan, susundan natin ng konti. Pero hindi naman tayo pupunta doon sa dulo. Kaya ko ba hanggang doon? Ang init eh. Pero yung mama talagang dito na lang ako sa gitna. Hahatid ko na lang ng tingin. Ang init eh. Naalala ko nung araw pagka isinasama kami ng tatay namin kapag gano'n naman kasi nung araw, farm life talaga. Tapos pagka bakasyon, pagka walang pasok sa school, ayan, sinasama kami, magtatanim kami ng mais. Kaya alam ba, huhukayan na ng mga aararo na ni tatay na ganyan, tapos kami maghuhulog lang ng mais, tapos tatakpan ng paa. Yung paa ang pantakip ng itinanim na mais para hindi siya nakalantad sa, para may takip siya na lupa. Sige, back na tayo, ang init. Kala ko tapos na yung video ko parang gusto ko pa. So sinundan natin yung nag-aararo. At ganyan siya kaganda kapag naararo na, malinis na, wala na yung mga mas matatangkad na damo na parang tumatapon sa mais. Nakita namin to nung katatanim lang, yung wala pa. Ilang araw lang yun, na pang 2 weeks ngayon. Ayan na po yung itsura ng mais. Mabilis silang lumaki.
Ito, puno naman na. Marami silang bunga dito. Marami silang punong kahoy. Ito naman ay duhat. Yung typical na duhat. Yung karaniwang duhat. Hindi pa siya masyadong hinog. Pero ito isa, medyo violet na. Ang daming bunga pero maliliit pa. Hindi pa hinog. Ang sarap pumasyal dito sa ganito. Namimiss ko yung buhay dati. Napakasimple lang. Lahat ng bagay nakakainin mo. Andito lang sa tabi-tabi. Hindi ko abot. Ay, isa o matamis siya na. So, kukunin ko na ito. Asim pa. Hindi pa siya masyado hinog. So, yan po yung puno ng duhat dito. Sa harap pa rin ng ayan, extra add-on lang po natin yung puno ng duhat na marami ng hinog, kaya lang mas marami yung hilaw at maliliit pa yung bunga. At maliliit din talaga yung bunga. Tapos may mga puno rin sila ng mangga na nagbabagsakan doon sa kanilang kubo. Tapos may maraming itlogan ng manok. Ang galing, farm life talaga. So, okay. Ayan, may mga puno pa ng mulberry dito at may bunga pa. O, ayan. Mulberry. Ang bilis pa tubuin ito. So, eto, may hinog. Ayan, bali add-on po yan sa short video ko for today. Ang mulberry. Okay, sige po, yan na lang po for today at sana po nagustuhan nyo yung snapshot na video namin na napadaan lang po kami sa isang relative at meron silang patrabaho sa bukid nga po. Ay, okay, sige po, yan na lang and thank you po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe pa rin po.